So, by the way, ito na po yung bagong manukan ko dito sa Alai, Bukidnon. So, yung mga manok ko doon sa probinsya ng Cebu ay iniwan ko na lang sa mama ko. So, kumbaga, yung pagpagawa ng ganito, yung bagong area, pagsisimula, kumbaga back to zero tayo. So, dito sa sa bagong manukan, so ito muna yung pabahay po natin. Yan o. Yan yung pabahay natin. So, ang ginagawa ko dito sa ating pabahay ng ating mga manok, bali 10 ito na room or 10 ito na breeding pen. So, yung ginagawa ko dito, for example, dito yung dito yung mga hen at saka rooster. Sa next naman, ang ilalagay ko diyan yung mga sisiw na, yung mga tag 2 months old, ganun. So, yun yung ilalagay ko diyan, kumbaga i-alternate. So, yung hen at saka rooster, next yung mga sisiw, next yung naman, yung hen at saka yung mga rooster. Para sa ganun, ay hindi po magsabong-sabong yung mga rooster. Lalo na yung mga manok na ilalagay ko dito sa bagong manukan po natin, yung mga oriental breeds na klase ng manok tulad ng Shamo, tulad ng Basilan, yun kasi yung ilalagay ko dito. So, possible kung ang kasi dito, yung nakaharang lang, yung ginagawang division, ito lang kasi yung ganito yung para ang green screen. So, possible na magkita-kita yung mga rooster dyan kung hindi natin sila i-alternate. So, magsabong sila kasi yung mga manok na yon, yung mga Basilan, yung mga Shamo is matatapang na manok. Then, actually, meron din po ako mga binibili din po ng mga native na manok for personal consumption. At the same time, kung marami yung ating mga native in the future po natin, is pwede po natin ibenta. So, maraming advantage dito kasi una-una sa lahat is direct to market na tayo dito sa area ng ating manukan. At mahal din po yung mga manok din po dito. So, una-una sa lahat, nag-inquire ako na kung saan tayo pwedeng magbenta ng ating mga manok, is ang per kilo nila is nasa 220, 230 at saka 240 per kilo. So, napakaganda sa mga native yun. Ang native is madali din po nating maibenta din po yung native. At dito sa yero naman din natin, ito mga bago ito ng mga yero. At dito naman yung ginagawa ko sa bubong dito banda. Kung nakikita ninyo, bali, ito yon is mga recycle ko na ito ng mga yero dito. Mga use na ito ng mga yero. So, dinadala ko lang dito kung ano pa po yung pwedeng magamit. Although ito, pabahay lang naman ito ng mga manok Hindi naman ito pabahay sa mga tao. So, para sa ganun is makatipid tayo kasi mahal ang materyales. So, sa 10 na na row, and also mayroon tayong mga binibili na mga 18 na mga manok. Just imagine that ang laki na po ng gastos natin sa materyales at sa mga 18 na manok. Isipin nyo, nasa about 59,000 na yung nagastos dito at hindi pa tapos. So, ganun ka mahal yung mga bilihin ngayon. So, yung pira natin ang bilis mawala. Isang dapo lang sa kamay natin, ayan na. Ang nagastos natin dito 59,000, hindi pa tapos. Pero yung materyales, kinukumpleto ko na yung mga materyales, wala na tayong problema sa materyales. Ang dito lang naman is yung pasahod sa sa pagpagawa ng ganito, yung mga karpintero pagpagawa ng pabahay ng mga manok. So dito, 5 dito kasi supposed to be straight sana ito na 10 kasi may mga mangga. So hindi natin ma-continuous ang 10 na room para sa mga sisiw at sa mga hen and saka yung mga rooster. Then dito banda, dito ko ay sunod yung dito yung another 5 na room para sa mga hen at saka mga sisiw dito banda. So pwede pang mag-add dito ng 5 at yung mga kulungan pwede rin dito natin ilalagay. So at least maganda din po dito kasi hindi masyadong mainit dito na lugar.
Kasi may mga ano, may mga puno ng mangga. And isa pa yung meron din po kasi tayong mga sampi na inalagaan. Hindi kasi sabi nung nabilan ko is hindi sila sanay doon sa mga mainit na lugar. No, yun oh. Kita nyo yung yero na yan. Mga ano yan, mga hindi ko na binili yan. Hiningi ko na lang to oh. Kasi kung bibili pa tayo, tapos ganun karami yung yero, tapos meron pag isa dito, wala na, ubos na yung pirha natin. Dalawang yero, mga about 500 siguro. So yan oh, ilan yan. Itong pabahay para sa ating mga manok is para sila ay safe sila sa malakas na ulan, may bagyo o kaya sa sobrang init. Safe yung ating mga manok. Siguro yung pwede nating alagaan dito ng mga manok, kaya siguro dito mga around 100 or 150. Kasi ang gawin ko dito is ang ratio ko dito sa mga breeder ko is 1 roster or 1:8, 1:7 yung ratio ko dito. Isang roster, 7 hen or 6 na inahing manok yung ilalagay ko dito per room. Dito sa sa kulungan nila. So kung napapansin din po ninyo sa mga vlog din po natin, no, add-on pala sa video natin, kung napapansin ninyo, halos hindi nyo makikita yung mukha ko. And there was one time na may nakausap ako na tao na sabi niya, meron daw siyang sinubaybayan na channel, YouTube channel, na yung vlog is about sa mga kambing at saka mga manok. So hindi niya alam na ako na pala yung kinakausap niya. So hindi siya maniniwala. Kaya kailangan din pala paminsan-minsan na ipakita ko yung mukha ko dito sa camera. And most of the time na ginagawa ko kasi sa aking mga vlog is voice over lang, kaya hindi nila malaman na ako yung nagba-vlog. A few moments later. So ito yung bagong manok na bili ko. Itong isang Basilan roster na gagamitin po natin. So ililipat lang natin ito once tapos na po yung pabahay na pinapagawa po natin. So siguro mga 5 days to go simula ngayon. Tapos na siguro yon yung pabahay na ginagawa natin sa bagong manukan. Ito din po dagdag na manukan din po natin. Bali ito yung Sampin native chicken. Sampin means Zamboanga Peninsula, kung saan ito nagmula itong mga native chicken. Then ito yung iba. Bali 10 ito na mga Sampin native chicken yung binibili ko. Then ito yung mga additional na mga 3 months old na mga Basilan din na binibili ko. Yan. Mga pure na Basilan ito na binibili ko. Then actually dandahan din po akong bumibili ng mga native na manok o yung mga tinatawag ito sa Visayas na Bisayang manok. Yan pa nangitlog pa yung mga bagong bili ko na mga native na manok. Kasi nga sabi ng nabilhan ko nito na yung mga manok daw niya ibininta sa akin yung may mga itlog. So dito may isa pa na nangitlog. So hindi natin alam kung sino dyan sa tatlo yung nangingitlog. Kanina yung iba dito ay pinaliguan ko dahil ang dumi nila. So may mga kuto din po yung iba, kaya pinaliguan ko sila. Yan nangitlog na yung mga bagong bili ko lang na mga native na mga manok. Then ito po yung yung bagong area po namin ng manukan. So dito is maganda din po dito kasi walang kapitbahay. Talagang probinsya din po yung dating ho dito. Kumbaga bukid pero mas malapit ito sa market.
yung ating mga inalagaan na mga manok. So yun yung pinaka-importante.